So malinaw po na ang buhay ni Inday Sara ay delikado o nasa peligro dahil gusto siyang gurgurin ng gobyerno. Siyempre, bakit gusto siyang gurgurin? Diba? Siya yung next in line. Kapag hinila nyo na yung paa ni Bangag, diba? Siya ang next in line. So lahat po nang nangyayari ngayon dyan sa Pilipinas at dito nga kay Inday Sara, ito ay kagagawa ni Liza Tanas at ni Bangag. Dahil yan si Marbil na yan, yung Romel Marbil na yan, ay utusan lamang na parang asong julol ni Liza Tanas at ni Bangag. Kaya nga ang tanong ko ay ni Marcos, paano mo ngayon ipagtatanggol ang kaibigan mo na binudol ng kapatid mong Adictos Benedictus? May mga anak, maliliit pa. Gustong gurgurin ng sister-in-law mo. Gustong gurgurin sa lahat ng klase ng aspeto. Nagpagurgur na nga, kusa nang nagpagurgur si Inday Sara sa DepEd. Dahil yan ang gusto ng Jutang Genimes, mong sister-in-law at ang Jejemon mong kapatid o Bangag mong kapatid. Siya tayo, matapos mong budulin ang buong Pilipino na niligaw-ligawan mo, well, hindi naman inuto dahil naniwala si Inday noon, katulad ko. Okay, actually, hindi naman tayo nauto. Diba? Nanindigan lang kasi tayo na akala natin, somehow, na tayo ay ibangon ng mga bangag na ito. Ngayon, mga kababayan, tingnan natin, isa-isahin natin. Chito Javier, thank you palangga. Okay? Okay, si Jesus Safe Castillo, thank you palangga. Ano sabi ni Inday? Okay? Una, bago natin basahin, di ba, nilik nila, di ba, bigla ko sa inyo, inilik nila yung picture na si Inday ay nasa airport, na ang sinabi ko sa inyo, at sinabi na marami, na yun ay kuha ng opisyal lamang. Opisyal yung mga nasa airport lamang nagtatrabaho. Kasi top shot siya, definitely coming from the CCTV. So sabi ko sa inyo noong nakarang araw, yun ay kinuha ang video na yon ng mga asong julol ni Liza Tanas at ipinorward sa kanila sa Malacanang para ipakalat sa mga dugyot. Ganyan po tumira itong gobyernong Bangag. Dudukutin nila ang mga katulad niya ng litratong ganyan ni Inday Sara, like ako yung passport ko, tapos ipakalat nila sa mga dugyot para kunyari, di ba wala silang kinalaman. Pero paano makakadukot ang mga dugyot sa opisyal na camera doon sa immigration kung hindi inutusan ni Liza Tanas at ni Bangag na dukutin yung picture ng CCTV na si Inday kasama ang kanyang anak. Okay? Na isinama pa nga, sabi nila sa picture, para ibigay sa Malacanang at i-disseminate ng Presidential Communications diyan ng mga nilabukangkang. Yan yung mga araw-araw na nagpapahirap sa inyo diyan sa Presidential Communications, DILG, lahat ng mga inayupak na yan, sila ang araw-araw na nagpapahirap sa inyo at gustong gumurgur sa inyo. Kaya sabi ko nga, napakatalino nyo naman para hindi nyo maintindihan sino ang nagpadukot, nag-stick, kumuha ng picture na yon, ipinorward kay Liza Tanas, ipinorward din sa kay Cheloy, dyan sa Presidential Communications, then disseminate sa dugyot, tapos sirain si Inday Sara. Now, ano sabi ni Inday Sara? Open letter niya kay Marbil. Okay? Nung unang lumabas ang issue ng pagbabawas ng aking security personnel, nagbigay agad ako ng pahayag na hindi ito makakaapekto sa aking trabaho bilang ikalawang Pangulo ng Pilipinas. Ang sana na matapos ng usapin ito dahil hindi hamak na napakaraming mga suliranin ang ating bansa na higit sa mahalaga kaysa sa aking proteksyon. Kasi ang ibig sabihin ni Inday dito, dapat tutukan ang mga problema na kinaharap ng mga Pilipino. Pero talagang ang tinutukan ng Bangag na ito ay ang tanggalan nga ng security ni Marbil sa utos ni Bangag. Hindi Bangag, si Liza Tanas talaga at saka si Bangag. Hindi po gagalaw si Marbil kung walang basbas ng mga Adictos Benedictus sa Malacanang. Di ba? At ulit-ulitin ko, ito ay revenge, political retribution, paghihiganti. Bakit sila maghihiganti? Mga Jutang Genimes, tinulungan na nga kayo ni Inday Sara. O di dahil kay Inday Sara, hindi naging presidente yung Bangag ng presidente. Di ba? Ngayon, gusto ko lang sabihin sa inyo kung bakit ito ay political retribution, pagigipit, pangaharas. Naalala ninyo, itong dating PNP Anacorda. Diba? Si General Macanas. I think ongoing pa yung case niyan. Kinasuhan itong General Macanas na wala namang libelous statement na sinabi doon. Pero dahil gusto kayong sindakin, harasin, ito yung gobyerno nyong Bangag ngayon. Okay? Haharasin tayong lahat. Haharasin kayong lahat, mga kababayan. Ito, ikumpara ninyo. Balikan natin ang issue. Si Duterte, si Pangulong Duterte, ang nangabils talagang bratatatat at talagang mapapagjutang gininas ang lahat. Pero sino ba ang minumura ni Duterte nung panahon na yon? Nung siya ay presidente. Sa bawat mura ni Presidente Duterte nung time na yon, bilyong piso ang naibabalik sa inyo. Bakit ko nasabi? Remember, balikan natin, si Lucio Tan, Philippine Airlines, ano ba pa niyang mga negosyo? Tax evader. Hindi nagbayad ng tamang taxes. Kung maalala ninyo, I think 6 billion pesos or more than that. 6 na bilyong piso, minura ni Duterte yan. Pag hindi ka nagbayad, shut off ko ang negosyo mo, o tutuliin kita. Yan ang mga tinatarget ni Duterte noon, yung tax evader. Kita nyo? Yung Dunkin Donuts, okay? Yung Mylong, at marami pang ibang mga kumpanya na ginagago kayo, yung pera, yung kayo na ordinaryong Pilipino, ordinaryong worker, sa bago kayo magsweldo, kaltas na ang inyong mga taxes.
Okay? Kaltas na. Pero yung mga malalaking negosyante na ngayon yan ay kasabwat na nila Liza Tanas ay hindi nagbayad ng billion-bilyong taxes during, before Duterte. Kasi kaya nga nasilip ito ni Pangulong Duterte nung panahon niya kasi multi-bilyong piso. Yun ang minumura niya. Ang question, kamura-mura ba ang mga jutang ginimes na yun? Na akala mo malalaking negosyo nila, ang tingin ng Pilipino ang taas, pero sila ang number one na magnanakaw sa gaba ng bayan through that tax evasion. Yan ang tinatarget ni Duterte nung time niya. Hindi kayo. Hindi ang mga vloggers. Hindi yung mga maliliit na nagmumura sa kanya. Wala siyang pakialam sa inyo kahit minura niyo si Duterte nung time na lagyan niyo ng sungay si Duterte. Ang mga Duterte natin, hindi kayo ginalaw. Sino ang mga ginalaw niya? Ang pinanagot niya sa batas. Actually, the word is, sino ang mga pinanagot niya sa batas? Ayan si De Lima, na maliwanag pa sa sikat ng araw, di ba? Yung mga statement ng mga nag-aakusa sa kanya na siya ay nakikipag-tsuktsakan, nakipaglantakan ng saba, sa bilibid, pasayaw-sayaw pa, may video pa naman, protector ng pulburon, lahat, di ba? Narinig niyo yan. Then later on, sa pagdahon ni Kuting, na-acquit. So, ibig sabihin sa panahon ng Bangag, ang mga demonyong pinakulong noon ay what? Papalayain ni Bangag at ni Liza dahil makakatuwang nila sa panggagancho sa kaban ng bayan. And now, dahil masyado ng malakas ang pwersa ng taong bayan na nakikita, lalo na itong nakaraang bagyo, na binubudol kayo doon sa, multi-billion. Halos 1 billion a day na flood control na pinagmalaki. Pero ano nangyari sa inyo? Bina pa rin kayo. Okay, ano sabi ni Inday? Tuloy natin. Ulitin ko, wala akong problema sa pagbawi ng mga PNP personnel bilang security team ng Office of the Vice President. Kaya kong magtrabaho ng walang security. Ngunit may problema ako sa mga kasinungalingang ipinahayag sa taong bayan. Lalo na kung ang kasinungalingan mismo ay pinakamataas na opisyal. Sinasabi ko sa inyo, wala na tayong pagkakatiwalaan na sa bawat bukas ng bibig ng bawat ahensya ng gobyerno ay what? May basbas ang Bangag at Liza Tanas. Kaya sabi ko, Amy Marcos, ang laki-laki ng kasalanan mo sa taong bayan. Kailangan mo, nagdadakdak ka na alam mo, ang kapatid mo ay addictus benedictus. Mga kababayan, behind the scene, even sa mga chat, mga conversation, sinasabi ni Amy Marcos na si Bongbong si Kuting ay addictus benedictus. Huwag na tayong maglakuhan, Senator Amy. Ano ang timeline na iniintay mo? Ito, yung BFF mo, na ginamit mo, na si Inday Sara, wala akong pakialam kung magkaibigan kayo. Ito, ginagamit gusto ng gurgurin. Bakit hindi ka magsalita na sinasabi mo behind the scene at sinasabi mo sa mga taong nakapaligid sa'yo na ang kapatid mo ay addictus benedictus? Lumabas na ang video, wala ka pa rin sinasabi, di ba? O ano ang timeline na iniintay mo? Gugurgurin na, maaati mo ba na yung mga anak ni Inday Sara gugurgurin ng kapatid mo at ng in-law mo? O kung wala talaga ikaw puso dahil gusto mong magurgur, katulad ni Liza Tanas, katulad ni Kuting, gugurgurin ang mga bata. Ako I had the feeling na kaya isa sa, although planned na yon yung pag-alis ni Inday, pwede pa mag-change yun yung plano, pwede pa mag-change. Gusto niyang i-secure yung mga anak niya, I don't know kung mag-stay ba, maiwan ba yung mga bata sa Germany, I'm not sure. Ito lang ang aking pakiramdam. Imagine mo, mga bata pa yung mga anak, Senator Ay, buti mga anak mo kaya na makipagbardagulan yan. Diba? Yung mga anak, kaya na nga makipagbalyahan dyan sa gobyerno. Kaya na nga mga anak mo, at least malalaki na. Well, isa lang naman yung isa lang ang politiko. But anyway, mga ate mo, natiisin, hindi lang ang anak ni Inday Sara. Huwag kayong maglokohan, Amy Marcos. Ikaw, Daryl, na nakapaligid kay Senator Amy. Okay. Ayan. Magkakaibigan tayo dyan sa social media. Oh, baka gusto mong bulyawan yan. Alam mo rin na naririnig mo araw-araw, Daryl, na naririnig mo kay Amy na addictus benedictus si Marcos Jr. Huwag na tayong maglokohan. Ano pa ba ang timeline na inaantay mo, Amy Marcos? Alam mo na ang kapatid mo, lango, bangag. At ikaw mismo, Amy Marcos, ang nag-text, nagsabi sa akin, noong 2022, na inuutusan ba ni inuutusan kay Pebbles ba kumukuha ng shab-shab si Liza? So, ibig sabihin may knowledge ka. You know that story, kukwento ko lang. Okay? Para lang maalala natin. Nung ako po ay nagsalita dito, dahil nakita ko na bangag ang gobyerno, August of 2022. Bago ako nagsalita ng mga ahas, tinext kita, Amy Marcos. Ang sabi ko sa'yo, na kumanang. Dahil si Pebbles Salakera, magdadakdak din sa kanyang social media. Thank you, mother. Sabi ko, manang, dahil ako noon ay budol na budol pa, at hindi ko matanggap na si Marcos Jr. ay mambubudol, tinext kita, Senator Amy. Manang, ano ang sabi ko sa'yo? Manang, si Pebbles ay mayroong ipapasabog. Okay? May ipapasabog, may expose. Hindi ko sinabi mga kababayan kay Senator Amy Marcos kung ano yung sasabihin ni Pebbles. Ano ang sagot mo sa akin? Ano yun, Maharlika? Yun ba yung sa kanya ba kumukuha ng pulburon, yung shab-shab, yung medyo mamamura ng shab-shab si Liza? Wala akong sinabi about pulburon during the time, wala akong sinabi tungkol shab-shab. Ikaw ang nagsabi niyan sa akin na, Maharlika, si Liza Tanas ba, yung in-law mo ay kumukuha ng murang pulburon kay Pebbles? Paulit-ulit namin pinasabi. Kaya alam mo na ang kapatid mo ay sinusuklayan ni Liza ng pang-addictus benedictus kasi pare-pareho silang bangag. If this is the time now na magsalita ka dahil pupuruhan ka, puruhan nyo nga, mga kababayan, yan mambubudol ka daw, Amy Marcos, puruhan nyo burahin nyo na. Burahin nyo na ng jutang Genines. Wala kang aksyon eh.
Eto, gugurgurin na yung mga bata. Gugurgurin na ang mga Pilipino, ginugurgurin na kami lahat eh. Ano, ganun. Kung hindi ka magsasalta, which is wala kang utang na loob sa Pilipinong sumuporta sa inyo, not only kay Duterte, dahil, kaya naman, napalibing yung tatay mo, yung tatang mo, dahil din sa clamor namin ng mga supporters ninyo, dahil sa gusto namin. Not only, malaki pa sa dalawa kay Pangulong Duterte. Ano na ngayon? Eto ba, talagang patutunayan mo, Senator Amy, na ang mga dilawan, nakakampi na ngayon ng mga bangag, ay talagang kayo ay manggugurgur ng tao, magnanakaw, which is true. Lahat ng kabalbala nasa inyo na. Ano, magbubulahan naman na tayo dito? Oo, nag-expose ka sa pinsan mo o sa kapatid mo. Ang kapatid ko napapaligiran na ng demonyo. Sinong demonyo? Hindi mo mapinpoint kung sinong demonyo. Alam mo naman, ang demonyo mismo, yung asawa. Takot ka ba? Di ba? Ano ginawa mo dyan? Di ba? Buisit na buisit ka dyan kay Lisa? May mga panahon nga na gusto mong bigyan ng pang-shopping yan dahil walang dugyot yan, walang pera. Anong sabi mo dyan? Ayon sa ating puting ahas, gusto mo bigyan ng pang-shopping para gusto mong mawala na lang si Lisa Tana sa Pilipinas dahil stress na stress ka sa kajotahan niya. Huwag na tayong maglokohan, Amy. Magsalita ka. Kung talagang ikaw para sa Pilipino, sabihin mo sa taong bayan yung sinasabi mo behind the scene na yung kapatid mo ay addictus benedictus. Ikaw, hindi mo nga ma-deny-deny dahil kung totoo ang kapatid mo ay hindi nag-addictus benedictus o hindi nagpupulburon. Bilang isang kapatid, kahit ano pa ang kontrobersya ang kinaharap niya, ay magsasalita ka. Kung ano yung tapang mo sa group chat, kung ano yung tapang mo behind the scene, kung ano yung ine-etchos-etchos mo sa mga party-party, sabihin mo sa taong bayan. Dahil itong BFF mo na si Inday Sara ay ginugurgur at pati mga anak idadamay. Not only Inday Sara, ang buong Pilipino. Kaya kung nakikinig man si Inday, I don't know kung nakikinig siya, huwag ka nang magtiwala sa mga taong mambubudol hanggat hindi na ninindigan sa tama. Dahil ikaw, Inday, nag-partner ka dyan, pati kami na, hindi pati kami nadami, dahil ako support talaga ako ng bangag. Tuwang-tuwa ako noon, nung sinabing marriage made in heaven. Ito na ang pinaka-demonyo sa lahat ng demonyo. Mga kababayan. Imagine mo, in the past, nung panahon ni Duterte, ginawa niya ba ito kay Robredo? Ginawa ba ni Duterte ito kay Lenny, natanggalan ng mga security? Kahit na si Lenny Robredo ay nagdadakdak sa national media, sa international, nagdadakdak na tungkol sa panira kay Duterte, na war on drugs. Diba? Ano ba tinarget dun sa war on drugs? Di ba yung mga malalaking polboronic na ngayon ay bumabalik sa panahon ni Bangag? So, galit kayo kay Duterte nung time na yon, di ba? Dahil pinabayad ni Duterte ang Dunkin Donuts, Mylong, yan sila, Lucio Tan, dahil pinabayad sila ng taxes at pinakabinabangan nyo. And that was pandemic, pre-pandemic pa yan. Diba? If you compare yung life noon, pre-pandemic, now, mas malala ngayon, walang pandemic. Kasi ang tunay na pandemic ay nandyan sa loob ng Malacanang. Patuloy na kumakain para silang mga bakterya na kinakain kayo dahan-dahan at ginugurgur ang buhay ninyo. Next. Ang sabi ni Inday, isa-isahin niya, sabi niya, ngunit may problema ako sa mga kasinungalingan. Ito daw yung mga kasinungalingan ni Marbil. Number 1, ang Vice President Protection Division or VPPD na sa ilalim sa PSPG ayon sa utos ng NAPOLCOM ay sadyang ginawa para hindi pakialaman ang mga tulad mo, ang security ko at mga susunod na Vice Presidente ng bansa. Malinaw ito sa dokumento ng NAPOLCOM PNP. Ayan, kinounter na sila ni Inday kasi pinakikialaman nila. Diba? Bakit nila pinakikialaman? Ang bottom line yan, utos ni Bangag at ni Lisa na targeted si Inday. Kung si Marbil lang, hindi yan gagalaw. Ang lahat ng ito ay utos ng mga satanas sa Malacanang. Kumilos na kayo, sabi ni Tekla. Kumilos na kayo. I think dito sa speech ni Inday, kung si Inday Sara ay halal ng bayan, totoong halal ng bayan, 32 million, kumpara dito sa halal ng Smartmatic, ay ginaganito ng mga ulupong. Sino ka? Paulit-ulit kong sinasabi, mga palangga. Delikado ang buhay ni Inday at ang kanyang mga anak. Kung delikado ang buhay ng Vice Presidente, mas delikado ang buhay mong ordinary citizen. Sabi ni Inday, he said, ito yung kasinungalingan ni Marbil. He said, local police also augment Duterte's security every time she visits provinces. Okay? Ngayon sabi ni Inday, kaya nga may BPPD para walang hablutan at hindi maabala ang trabaho ng local police. Kasi, ito nga gagawin nila magsisinungaling. Na kunyari, ito, masyadong naapektuhan yung mga pulisya na hinahablot, hinugot na lang kapag kailangan pumunta si Inday sa mga kanyang, sa mga visit or let's say, ano man yung mga engagement niya. Buha ka ng ina si Marcos Jr. Ito, mga kababayan, let's talk about the police. Ang mga kaklase ni Lisa na mga mukhang tilapia. Okay? Ang mga kaklase ni Kuting na mga addictus benedictus, ang mga kamag-anak, lahat ng mga demonyo, bit-bit nyo kahit sa Amerika, sa Europa, dito lumalamon kayo, kaba ng bayan, pera ng bayan yan, not only that. Pati mga kabit-kabit lahat. Pinupuno nyo ang eroplano ng PAL. Baka ang PAL ngayon ay nabibigyan na naman ng tax holiday everyday. You'll never know. Diba? So, ngayon, mga kababayan, pinupuno nila parang kunyari madami silang audience si Bangag kapag sila ay pumunta. Tapos itong Vice Presidente na halal ng bayan at
Nasa batas na siya ay proteksyonan dahil siya ay Vice President. Tinatanggal, pinagtitripan ng mga jutang ginimes na ito. Number 3. Ito daw kasi nungalingan. We requested the office of the Vice President for a possible pull-out of our 75 personnel because we really need our personnel on the ground in the National Capital Region, and they agreed. We really need. Okay, basta nang sagot ni Inday. Walang request na nangyari. Sinabihan lamang ng PSPG ang OVP na kukunin nila ang mga personnel. Hindi na kami nakipagtalo dahil ikaw naman ang batas, di ba? Okay. Kasunod nito ay lumabas na ang relief orders na utos mo. Ito ay base na rin sa dokumento ng PNP. Okay? So, pinatunayan din dahil hindi sila nag-request. Yun ay initiative ng boss mo, Marbil. Huwag mong pinagluloko kami, ako, lahat dito, na ito ay action mo lang. Inuutusan ka ng bangag mong amo. Ay, may Marcos yung kapatid mo. Pariwara na, pinapariwara ang bayan. Ginagago yung lahat ng Pilipino. At ito ngayon, ang BFF mo. Mga palangga, ang BFF mo. Na si Inday na nagluklok dyan, nakapagbalik sa Addictus Benedictus, gustong gorgorin. Hindi lang siya, kundi ang kanyang mga anak. Ano, I mean? Tatahimik ka na lang ba? Pupulutin ka rin sa Anodoro. Pare-pareho kayo, di ba? Pare-pareho kayo. Or, dadalhin mo na lang ba sa libingan mo ang lahat ng kademonyuhan? Or sanay ka naman na. Kaya kayo binigyan ng pagkakataon namin dahil akala namin itatama nyo ang mga kamalian ng tatay mo. Ano, ipagpapatuloy mo ang pagbubulag-bulagan, Amy Marcos, dito sa BFF mo na nagpabalik-balik kayo sa Davao para mag-partner lang dyan sa bujutang ginimis na unit team na yan? Ano, Amy, gusto mong magurgur ang bawat Pilipino? Punyeta. Oh, eto. Ang kasinungalingan ni Marbil. We don't see any threat against the Vice President. So we need to reduce the people if they want more. Then we will add it if they request. Stop muna ako dyan. Hindi ko na babasahin kay Inday. Walang threat? Walang threat kay Inday? Marbil? Ang threat nang gagaling mismo kay Lisa at saka kay Kuting. Dahil sila kay Tambalos-los. Last year pa lang, the moment pa lang na maupo si Bangag, ang tatargetin talaga nila si Inday at ang mga Duterte. Walang threat? Paano naging walang threat yan? Vice President yan. Laging may threat yan. Official yan. Kung ikaw ang ulupong ka, napapaligiran kayo ng mga polis, ilan polis mo? Dahil may threat kayo, saan nagagaling ang threat ninyo? E di sa mga kapwa nyo ulupong, di ba? Sa kapwa nyo ulupong na mga dinodorobo nyo, maari sa inyo, inuunsin nyo sa inyong mga polvoron business. Diyan kayo takot. Pero kung hindi lang traidor ang labanan, kung hindi lang traidor ang labanan o patalikod, kahit mano-mano, ang mga Bisaya, hindi kayo urungan. Kahit ikaw, Marvin, kahit sabihin mong pulis ka, kaya ko yung pitikin yung itlog mong puti. Isang ganun ko lang yan. Tanggalin mo lahat ng armas mo, magmano-mano tayong dalawa. Isang pitik ko lang yan. Tatalsik yan. Pero definitely, kailangan ng security ni Inday. Newton Gina, si papaliwanag pa ba yan? Kasi may threat everyday, may threat sa buhay niya. Saan nagagaling ang threat? Sa mga bangag na katulad niyo. Sagot ni Inday, hindi ba't merong malisyosong pagpapalabas ng video footage nung ako ay nasa NAIA, ito yung pinag-usapan natin kuha sa isang lugar kung saan pawa mga empleyado lamang ng paliparan at piling mga tao ang maaaring nandoon. Hindi na baling ako, ngunit nakuha at naisapubliko rin sa naturang video ang aking asawa at mga minor de edad na anak na naging isang malaking banta sa kanilang seguridad. Lahat kasuhan ni Inday ito kung sino nag-leak. Okay? Sabi ko sa inyo, ang nag-leak niyan, mga bataan ni Lisa, kasi the same thing, na pag-leak nila palangga ng aking US passport nung ako ay pumunta dyan noong 2022. Nileak nila sa mga dugyot, pero later on tinake down nila. Ganyan po sabi ko nga, vindictive, Joang, itong si Satanas at itong si Bangag. Ganyan mga kababayan, kapag ang tao ay sunog na ang utak ng pulburon at puro kagahamanan lamang nasa isip, wala na pong konsensya yan. Itim na ang kanilang puso. Kaya nga diba, ang nakikita nyo, tatay, ginurgur ang ganyan, nag-amok, ganyan-ganyan. Okay? Kasi Addictus Benedictus. Kasi wala na sa tamang kaisipan. Ano ang dahilan kung bakit ang inyong mga kapitbahay dyan sa Pilipinas, kung bakit nag-uuramentado? Anong unang dahilan? Sabog sa pulburon. Dalipasan ng gutom. Sino lahat ang may kasalanan nito? Gobyerno. Okay? Although, syempre, may kasalanan ng isang individual kung bakit siya nalulong sa ganitong klaseng pinagbabawal na pulburon o kung ano pa man. Pero napakalaki ng role ng gobyerno dahil ang pera ninyo nandiyan. Kaya nga nung panahon ni Duterte ay 1 million nirehab na mga Addictus Benedictus. Maraming nagbago, meron naman may bumalik. Kasi you cannot perfect the world. Diba? Ibig sabihin, at least ginawa niya na i-rehab na yung mga kaibigan, kamag-anak, diba? Makakilala natin na makapagbalik buhay, makapagbalik sa normal. Pero kapag itong gobyerno mo ay bangag, katulad ni Kuting, na patuloy ay may Marcos, ikaw na naman, na patuloy na dumudugo ang ilong ng kapatid mo sa kasisinghot, madidiskaril ang bayan, mapapahamak ang bayan. Now, ano sabi ni Inday? Bukod pa rito, kamakailan lang ay nagtungo rin ang mga operatiba, ito, ng PNP sa lugar kung saan ako nakatira upang mag-casing. Pilit pang inaalam kung nasaan mismo ang bahay na inuupahan ko.
bahay kung saan rin nakatira ang aking mga anak. Kung hindi ito napigilan ng mga nagmamagandang loob na opisyal na Homeowners Association, hindi ko na alam kung ano pa ang mangyari. Bakit sila magkikising? Ano ang kaso ni Inday? Ha? Bakit sila magkikising sa bahay ni Inday at nandoon pa yung mga anak? Utos na naman ni Lisa Tanas at ibang yan. Tamang hinala. Ano, may kaso ba to? Ba't kayo magkikising? So definitely tinitingnan yan kung sino yung mga bisita ni Inday. Paranoia na nga yan eh. Saltik ang tawag dyan. Diba? Oh, mga ano dito, mga psychiatric doctor and nurses. You know that? Ano ang nangyayari sa setting? Diba? Lalo na dyan. Pavilion 8-9 ba yan? Dyan sa, kalimutan ko na 8 ba or 9 sa Manda, diba? Nakikita niyo, diba? Ano ang mga pasyente dyan? Sila ay biktima ng pulburon o problema, whatever. Pero mostly na mga, kahit dito sa Amerika, biktima sila dahil sa pulburon, dahil sa kabangagan, dahil sa kahinaan ng kanilang loob, nasadlak sila sa ganong klaseng pagsisinghot. Ano what? Anong ibig sabihin nito? Tamang hinala. So, dahil si Bangag, hindi natutulog ng tama. At si Lisa nagbabartik yan. So, ang iniisip nila, Inday. Marika, ano naman pasabog ni Marika. Kaso. Fabricate, friend. Ganon yan. So, iniisip nila, sino kaya ang bisita ni Inday Sara? Tingnan natin, ipa-spy natin. Sila ang tunay na spy. Sila ang tunay na mapaglabag sa batas. Ano ang kaso ni Sara? Bakit ikikasing ito? See? Nakita niyo mga kababayan? Kung kaya nilang magpaikot-ikot sa bahay ni Sara, na ito ay vice president pa, yung bahay ninyo kayang ibang bangbang anytime pag ginusto nila. Kaya sabi ko na sa kadiliman ang Pilipinas dahil ang presidente nyo na nandurugas, na nagnakaw din ang boto ninyo, ayan, nandyan paulit-ulit sa affidavit ni Atty. Glenn Chong, ay mga ngagba. At gugurgurin kayo isa-isa. O, sige nga. Yung mga nanonood dito na mga sarado utak. Imagine nyo, kung hindi Bangag si Marcos Jr., ang tagal nyo umihiyaw na ang bigas, 50-65 nung in-interview. Oh, hindi namin alam yan. Ang sa amin, 29 lang sa Kadiwa. Maniniwala pa kay Bangag. Tinanong siya. During bagyo. O siya, ano masasabi mo sa bigas? Na ganyan-ganyan, yung presyo ng bigas. Ano sabi niya, ha? Ay, ang sa amin, 29. Anong sa amin? So, sa kanila lang. So, sa Pilipino, ano yung nire-refer niya sa amin? Yung sa Kadiwa na available lamang sa isang kanto, 2 kanto, 3 komunidad. Si Bangag. Amy Marcos, ang kapatid mo, Adictos Benedictos. Huwag ka na magtakip-takip sa kapatid mo. Ulitin ko, mga kababayan. Okay? Dahil yung video na nirelease ko, alam yan ni Senator Amy bago ko in-release. Huwag na tayo maglokohan. Senator Amy, alam mo, may idea ka, may nagsasabi sa iyo, yung video ay alam mo bago ko i-release. Ano ang, hindi ikaw ang first hand, hindi ikaw ang capture ng video na yan. Ano sabi niya, mga kababayan? Bukayahan na ito, nabukagal ng hinahanap mo yung video na yan, Amy. Kasi gagamitin mo para ano mo sa kapatid mo na kapag hindi gumawa ng, actually, maganda yung sinabi, nagagamitin mo yung video na yan na kapag si Marcos Jr. ay magpakabangang-bangag, papanakot mo sa kanya para anong tawag dito? Nakaka-shock na talaga kung sabi ni Dang, di ba? Iba-blackmail mo na actually white-mail eh. Kasi, ano sabi, magprangkaan ka tayo, buha ka ng ang dami kong time ngayon eh, kahit isang araw tayo magbablog. Okay? Iba-blackmail mo na kapag si Bangag ay sumuporta o gumawa ng kabangagan, ang sasabihin mo, ito bongbong gusto mo bang i-release to? Pero wala kang balak i-release. Saan mo maganda yung intention mo? You know? Nung narinig ko yun, maganda yung intention mo, para nga naman, dahil, kung wala tayong alam, kung tayo mga Pilipino na walang alam sa loob, di ba? Walang mga puting ahas, di ba? Wala tayo nagkakamumong, pero ito ang gusto kong iparating sa iyo. Sa inyo. Iba-blackmail daw niya na, Kuting, gusto mo ba ilabas yung video? Wag mo i-appoint yan si Michael Ma kasi smuggler yan. At yung kapatid ni Lisa na si Martin Araneta, nakikialam din sa Bureau of Customs. Nakalagay yan sa report ni Clarita Carlos ng 2022. Yan, wag mo i-appoint yung mga yan, ito, ilalabas yung video. Mga kababayan, ito ikaalat nyo sa mga nakakanood sa akin, mga vlogger na katulad nila, sino ba? Yung mga kakambi ng bayan, sila Jojo Connect. Labas na to, sila PH Update. Okay? Labas na to, mga kalangga. Alam ni Amy Marcos ang video bago ko ilabas. Okay? Hindi niya lang kayang pigilan. Hindi po yan, ako lang ang nakakaalam. Maraming nakakaalam yan. Even ang circle ni Amy Marcos. Kaya alam ni Amy na ni Amy Marcos na yan ay na-authenticate. Hindi niya lang kayang pigilan ang nangabels ko at mga kamay ko para ipakita yan sa inyo. Huwag na tayong maglukuhan. Ngayon, Amy, alam mo ang kinagagalit ko lang? Ang kinagagalit ko ngayon sa moment na ito, dahil gustong ipagurgol pati anak ni Inday. The moment, itong mga batang walang kamalay-malay, okay? Gusto nyong ipagurgur. Ngayon, Amy, manindigan ka. Sabihin mo na nagsisinungaling ako na hindi mo alam yung video na yan.
I challenge you. Huwag tayo maglokohan dito, Manang. Gusto mo na malinis ang pangalan mo? Huwag na tayong maglokohan. Hindi ako magsisinungaling dito. Sasabihin ko at hindi lang isang tao, dalawang tao, tatlong tao ang nakakaalam na alam mo na ang video ay lalabas. Galit ako kasi yung pagbababoy ng kapatid mo at ng pamilya ni Lisa Tanas at ng pinsan mong Romualdez kay Inday Sara ay hindi nakatanggap-tanggap sa lipunan pangbababoy lahat sa amin. Isip kayo? Ano pa sining Inday? Bukod pa rito kamakailan lang ay may... nabasa ko na pala yan. Ano sabi ni Inday? Di ba may pumunta, may nagkikising nga daw sa bahay niya. Ano ba ang ibig sabihin ng threat sa iyo, Marbil? Ang banta ba ay maaari lamang magmula sa external elements? Okay? Hindi ba threat kung ang harassment ay nanggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno? Bago pa nagsalita si Inday, dito sa ang gobyerno ang gumigipit sa inyo for 2 freaking years. Si Maharlika na itinataya ang buhay, araw-araw kong sinasabi sa inyo na ang lahat ng may kagagawa na ito, si Bangag, si Lisa Tanas, si Pambalusos, lahat sila nasangkot sa mafia ng gobyerno ito. Lahat ng panggigipit, kaya nga gusto kong gurgurin din. Gusto akong gusto ko ipa-aresto dyan sa Pilipinas. Ilan baka 1 milyon ang warrant of arresto dyan? Na hindi ko alam. Dahil yan ang ginagawa ni Bangag at ni Lisa Tanas na ito ay vindictive, narcissist o juang. Mapaghiganti. Imagine mo ang babae, ang mga tao katulad ni Inday na nakatulong sa kanila. Like ako ni piso walang hiningi. Ay gustong gurgurin. Dahil salta lamang ako na malaman ng taong bayan na ang sinuportaran ko ay Bangag. Ito pa yung napala, hindi ba dapat sila ay magbagong buhay? Hindi ba dapat the moment na nagsalita ang mga tao like me na kayo ay protector ng smuggler, hindi ba dapat ayaw dyan para itama nila ang kanilang mga mali dahil ang isang supporter na pinaasa ninyo na babangon ng Pilipinas, nakakita ang pagsuporta ninyo o part kayo ng smuggling. Dapat nung time na yan, January of 2023, ay binago nyo na ang inyong mga sarili dahil nakikita nyo na even your number 1 loyalista ay hindi magngingiming i-buladas dito sa social media na to. Pero anong ginawa nyo? Wala kayong pakialam kasi pakiramdam nyo, inyo ang Pilipinas. Pakiramdam nyo mga Bangag kayo, pera ng Pilipinas ay inyo. Kaya anong ginawa mga kababayan? Hanggang ngayon, itong mga bulag pipi at mga bayarang mainstream media, walang inulat na si Michael Ma ay inappoint na special envoy to China. At yan si Michael Ma, ulit-ulitin natin, ay sangkot sa smuggling. Pinangalanan dyan sa Kongreso pero pinatigil ang hearing noong January. Yang si Suan Singh, di ba? Ang nag-head ng ng hearing na yan. So lahat yan wala. So anong ibig sabihin nito? Walang planong baguhin ni Marcos Jr. ang mga mali na nakikita natin at nalalaman natin na kababuyan nila. Kasi addictus benedictus. Wala silang pakialam, ini-enjoy nila ang pera ninyo. Imagine mo dun sa flood control, almost 1 billion pesos a day. Then binaha pa kayo. Then nung nabuking, dahil nagupit ng tadhana, pinak-check ng Diyos. Ang mga Bangag, ano ang sabi ni Marcos Jr.? Mag-create kami ng master plan kasi hindi epekto yung master plan na yun, or hindi, definitely hindi talaga epekto. Ganon? So, meaning, hindi pinag-aralan yung sinasabi niyang flood control kasi there's no such thing as 5,500. Yun ay sinungalingan. Kasi kung totoong may 5,500 na flood control, hindi lumutang ang mga picture nyo, ang inyong mga kargamento, mga gamit sa bahay, o nangamatay ang inyong kamag-anak na hindi rin inuulat ng mainstream media kung yan ang casualties dyan. Hindi mangyayari yan kung mayroong 5,500 flood control, hindi rin mangyayari yan na gumasto na nag-extract sila ng tunitoneladang mga basura sa mga estero. Hindi totoo yan. Yun ay pang-sona lamang, pang-budol sa inyo. Dahil ito ay mga Bangag. Ngayon, paulit-ulit ko nga sabihin sa inyo, kung hindi kayo kikilos, ay bahala kayo sa buhay ninyo. Magtiis kayo sa Bangag na presidente at kakamkamin ang pera ninyo. Doon na lang, wag na po tayo dumayo. Wag na sa loto na araw-araw nagiging milyonaryo ang mga buwaka ng ina. Wag na tayo pumunta sa Bureau of Customs. Wag na tayo pumunta sa BIR. Di ba? Na pinakaburahan ng mga kaibigan, mga negosyante, ng mga tax evader. Doon na lang tayo magtutok sa flood control na almost 1 billion pesos a day. And based sa, I think si Maluti Kiang nagpost na, for 2 years, na pagkupunin-kuting, ang naibigay na pondo dyan is 1 point something trillion for 2 years na pagkupunin-kuting. 1 trillion mahigit. Yung baha nyo, na nakita nyo dyan sa Karina, mas malala pa dun sa baha na naranasan ko nung ako ay college days dyan. Sa Recto, sa Espanya, binabahayan. Pero hindi, sa 4 na taon na pag-aaral ko sa Espanya, hindi bumaha ng ganyan na pinasok ang UST hospital. May baha, pero hindi ganyan lubog kayo. Ang tagal na nun. Ilang dekada na yun? Ayan, higit 3 dekada. Diyos ko, napagalata. Ang alindog ng lola ninyo. And now, ngayon, may ang punto de vista ko dito, you compare, nung unang panahon na yon na hindi naman gumano kalala ang baha, ito, 1 trillion budget. Diba? 1 trillion ang budget. Tapos, mas malala pa ang baha, 30 years ago.
Oh, ang blueprint ng tatay ko, sabi ni Kuting. Oh, dapat itong mga gawin natin. Puro kadyutahan ng kabangagan? O Amy, magsalita ka. Or else murahin niyo sa kanyang page. Or baka may ilabas tayong ano. Okay. Ito na lang ha. Ito, personal ito, pero hindi ko na muna sasabihin to, Senator Amy, na nakarating sa akin sa puting ahas. Hindi ko to panakot sa'yo. Kunting hibla na lang. Personal to, baka kakabugin ng banga. Pag hindi ka nang salita, at hindi mo sasabihin yung mga pinagnangalngal mo, behind the scene, itong hiblang ito. Okay ba tayo? Ano, Chappy? Ginugurgur tayo. Ang taas po ng signal ko dito. Ginugurgur tayo ng DICT. Hoy, Ivan, oy, buha ka ng ginimes mo. Ginugurgur po tayo ng DICT. Nandyan sa inyo, ha? Sa inyo, sa Pilipinas na ba nagreklamo? Pag sa Pilipinas nagreklamo, DICT yan. Pilipinas ba? Okay. Shout out kay 167. O Friday, sa EDSA, meron sila Mother Pebbles Talakera. Pumunta kayo sila, JM Morales, EDSA, 5 p.m. O, Pilipinas lang, nagugurgur. Sa Pilipinas lang. Si Dat, ayaw nila marinig yung nga bells ko. Kasi totoo. Okay. Ano silang paninday? Kadukoy man to si, well, matapang yan. Pero mas kawawa kayo, mga kababayan. Oh, sabi ni Inday, ako hindi pa daw nga napigilan ng mga nagmagandang loob, hindi niya pa nalaman. Kaya sabi ko, casing, ano kaso ni Inday? Ano ba ang ibig sabihin ng threat sa iyo? Oh, yan, nabasa niyan. Ang sabi ni Inday, isa pa, sinabi mong walang threat pero pwedeng mag-request ng dagdag na personnel. Ano ba talaga? Kaya nga, kung walang threat, magdadagdag ng personnel. At ang buhay ng presidente, vice president, o yung mga politiko, you know, ang totoo, may threat talaga sa buhay niyan. Lalo na, di ba? Lalo na yung katulad ng mga kongresistang mga kawatan. Yung mga inonsin nila. Yang si Lisa Tanas. Okay? Yung mga inonsin niya na mga pinakakuha niya yung nagbigay sa kanya ng multimillion. Yung Pogo issue kay Harry Roque, that's another topic. Grabe din yun. I'll talk about that later after this. Pandi tayo mawala. Sabi ni Inday, kung talagang wala kang nakikitang banta laban sa akin, bakit nagtera ka pa ng 45 na tauhan ng PNP na ikaw ang pumili? Bakit ikaw, ito ang tanong ko dito, bakit si Marbil ang pumili? Day, huwag mong tanggapin to, Day. Baka yan ay mga gugurgurin ka. Bakit sila ang pipili? Hindi ba dapat kapag gumawa ka ng security, mayroon niyang iba-background check mo? Kasi ako si security yan ng Brusco. Kasi ang number 1 requirement ko, Brusco. Diba? Dapat ay Brusco. Malabo? How come? Sorry mga palangga. Paano ba natin? Choppy daw. Pakipakinggan nga dyan. Mic test. Oh, ginugurur. Dito, tignan natin. Oh, nagurgur. O, ang dami nagsabi na nagugurgur yung signal. Gagagawa niya ng mga jejimon. Pagtsagaan niyo na muna yung garalgal kong boses. Ang importante, mga kababayan, ang taas mo ng signal ko dito. Okay? Next. Protect the Vice President. Exactly. Okay, next na sinabi ni Inday. Kung talagang, ayan, tandaan mo, pagdating sa seguridad, ang aking pamilya, sabi nila, ako ang magsasabi kung sino ang karapat-dapat, hindi ikaw. Batas ka lang, hindi ka Diyos. Actually, mali yun, Day. Hudas ka lang, hindi ka Diyos. Diba? Hudas ka lang, Marbil, kayo lahat. Hindi kayo Diyos. Tama. Bakit mo ako bibigyan ng security personnel na hindi ko siya na background check? Yung mga security personnel namin, mga secret service, bago namin hinire yun, mga palangga, bago kami nag-contribute ng aming pambaya doon, ay inaral ko yun. Chinek ko kung sino ito, mga tarpulanong ito, baka mamaya ito'y bataan ni Lisa Tanas. Diba? Next. Ang sabi daw ni Barbil, the relief was for police visibility. Okay, sagot ni Inday. Maganda sana ang hangarin kung totoo. Ngunit kaduda-duda na ang 38 o 38 sa 75 PNP personnel na pinili ninyong masakop ng relief order ay mga pulis na mula sa Mindanao at pinapalipat-lipat sa National Capital Region. Okay? Na para bang hindi kulang ang pulis sa Mindanao. Diba? Kasi nga, Day, well, hindi ko na kailangan lecturean si Inday. Diyos ko po, napaka-smart ng batang yan. Bata pa kasi siya sa akin. Okay? Hindi ko kailangan lecturean. Kasi nga, Day, pero sabihin ko na lang, Day, kung yung abi, kapatid kita. Kasi, Day, itong mga nayupak na to, si Lisa Tanas nga at si Bangag ang may utos niyan. Pero more on ang utak niyan si Lisa. Kasi si Bangag Jr., kahit naman magre-resist siya, ang sasabihin lang yan ni Kuting, okay? Oy, halika dito. Shh. Bata, come here. I need you. Okay? Ang sabihin lang yan ni Lisa Tanas, sila ko ng props. Pahinga. Okay? Pwede mo kayong gatas na yun. Okay? Please, bigyan mo sa akin ng gatas. Ganito yan, mga kababayan. Dito, buksan mo. Buksan mo. Ganito yan, mga kababayan. Okay. Sabi, kunyari, ayaw ni ano. Okay? Meron tayong gatas. Okay? Sabi ni Lisa Tanas, kailangan nating gipitin yung si Sarah. Diba? Kasi masyado niyang natatalbugan yung ganda ko eh. Hindi ako makahabol sa kanya. Isa pa yun, insecure si Lisa. Siguro sabi ni ni Bubong, huwag na yan. Ganun. Sabi ni Lisa, ito nga. Gaganon lang si Lisa. Ito, pulburon. Ito, pulburon. Gaganon lang si Kuting. Gatas ko eh. Gatas ang ako ko. Ngayon mga palangga, ganun lang yun. Susubuan lang ni Lisa ng pulburon si Bangag, a-agree na sa kanyang mga ka-jayupan. Alright. Ha? Ano mga
mga problema ng ano natin, ang dami nagrereklamo. Anak ng tokwa. Nagrereklamo sa sound. Okay, Shopee daw. Kaya mo na. Ako magawa dyan palangga. Tanggalin natin to. Sige nga, o tatanggalin ko yung mic. O, sabihin nyo kung Shopee pa. Buisit na mga bangag na yan. Alright, now, naburot. Sinasadya talaga nila yan. Masakit to sa tenga. O yan, okay na. Tinanggal ko na yung ano. Tinanggal ko na. Shopee pa rin? Okay, Shopee sa London. O, ito ha. Okay. Sirado yung sound. Oy, ginagawa yung mga inayupak. Ayan. Okay na raw. Okay na raw. So, I don't need that. Okay, now what? Oh, may ground lang pala. Kala tayo mga demonyo. Okay. Sabi ni Inday, simula na naging mayor ako noong 2010, nandyan na ang issue ng kakulangan ng pulis. Hindi mo mahahabol ang pulis to population ratio mo sa pagkuha ng security ko. Ang kailangan ng PNP ay isang chief na makapagbago, na makabagong mag-isip at gagamit ng makabagong teknolohiya, drones, innovations at iba pa upang mabigyan ng solusyon ang issue ng peace and order. Yeah. So shortage tayo ng police since 2010. So hindi pwedeng gamitin, based sa sagot ni Inday, na scapegoat ni Marvin, kaya niya pinull out ang mga security personnel kasi even back in 2010 ay may problema pa rin. Okay? So ngayon, mga palagay, yung mga nagsasabi ng mga choppy-choppy na yan, mga ano yan, mga bangag, yung iba dyan. Hindi lahat, mga trolls. Okay? So ngayon, mga kababayan, ngayon, sabi niya dito ni Inday, kung kaya niyong ilagay sa alanganin ng aking seguridad, nag-aalala ko sa uri ng harassment na kaya niyong gawin sa karaniwang taong bayan, tulad na lamang ng intimidation sa mga ordinaryong mamamayan para sa service ng warrant of arrest para kay Pastor Kibuloy sa Davao City kamakailan. Alam niyo yan, di ba? Kung kaya nilang harasin si Inday Sara, si Pasto, yung mga KOJC, mga kababayan, na maglusod ng walang search warrant, kaya talaga kayong gurgurin anytime. Kung hindi kayo troll, I love you palangga kung hindi ka troll. Okay? Okay, mag-focus tayo sa ating issue ngayon. Kasi yan yung gusto ni Lisa Tanas, auto-focus tayo. Dapat para tayong kabayo, diretso sa laban. Kasi pag di ba sa karera, hindi man ako nagkakarera, pero yun, matagal ko na narinig yung bata pa lang ako, na parang ang kabayo naglalakad, di ba? Nakapiring, di ba? Kasi ang kabayo nakaganon. Kasi focus doon sila sa kanilang finish line. O di ba dapat ganon tayo? Okay? Now, sabi ni Inday, ang relief ng mga PNP personnel ay dumating pagkatapos ko mag-resign sa DepEd. Pagkatapos ko inihambing ang SONA sa isang catastrophic event at pagkatapos lumabas ang Coca-Cola video. See? Kasi, tamang hinala, si Lisa Tanas, bakit ito nasabi ni Inday? Basahin ko ulit. Ang relief ng mga PNP personnel ay dumating pagkatapos ko mag-resign sa DepEd. Actually, this is right before the video pa, di ba? Okay, nirelieve yung kanyang mga personnel nung nag-resign si Inday. Then, at pagkatapos daw niya inihambing ang SONA sa catastrophic, okay? Okay, sa catastrophic event. Okay? At pagkatapos lumabas ang Coca-Cola video. So si Inday, wala siyang statement na ang Coca-Cola ay kung deepfake or what. Even si Amy Marcos, wala rin. Kasi for sure, na-chika na rin ito ni Amy kay Inday itong video na ito. So mayroon silang, baka alam na rin ni Inday. Pero alam ko, 100% sure ako sa part ni Amy kasi wala naman akong kontak kay Sarah. Diba? I wish meron. Inday, okay? Diba? So alam ko, ako may nag-link sa amin. Ni Amy. Noon pa yun, nag-usap kami. Pwede ko siyang i-text ngayon, pero hindi ko na tinextan si Amy since 2022. Noong nagsimula na akong babaeng ahas. Kasi I don't trust her. You know what I mean? Alam mo yan, Senator Amy, nung tinext kita, Agosto, di ba? Na sinasabi mo na yung kapatid mo, yung si Lisa Tanas, ay nagtatanong ka kung inuutusan ba si Pebbles na bumili ng mga pinagbabawal na pulburon. So simula noon, ako, honest to goodness, sa mata kaya kitang harapin. Hindi never ever na ako nag-text sa'yo, even though meron tayong personal na nag-text tayo noon before the campaign, and nung nagkakilala tayo, nung naimbitahan ako din sa inyo, and I appreciate naman na yung hospitality mo maayos naman, pero this is more than yung mga nakaraan na ipinakita mo. You have to act now. Pansin mo? Hindi ako kiss-ass katulad ng iba, ika-text ko si ganito, ganyan. Kaya yaman ko ba pag nag-text ako sa iyo? Hindi naman. Hindi naman ako katulad ng mga mandorobo, mambubudol, na lumalamon sa kaban ng bayan, paaral sa kaban ng bayan. Gumano na yung mukha sa kakanakaw, kakakain ng pera ng bayan. I'm not like that. Wala kayong may papakita, Senator Amy. Kaya kita sinisingil ngayon sa kasalanan mo sa bayan dahil alam mo na ang kapatid mo ay Addictus Benedictus, pero isinalang mo pa rin siya sa Pilipino. Diba? Sinalang mo siya sa Pilipino. Kaya kailangan mong magsalita. Dahil kung hindi, mumurahin ka ng milyon-milyong mga palanggako ngayon. Umpisahan nyo na, punyeta. Para magsalita. Gusto mo, para hindi ka mamura ng bongga-bongga, para hindi ko mailabas yung isang hibla na hawak ko, pero talagang isang hibla na yun. Yayanig yun. I'm telling you. Yayanig yun. Hindi ako nananakot. Kailan ba ako nananakot? May karapatan ba ako manakot dito? Lang akong armas. Ito lang ang armas ko. Talindog. Anyway. Sabi ni Inday, dapat Marbil, ang laman ng utak mo ay kung paano yung mga high technology na pwede mong gamitin kasi nga nasa high na tayo tech age na tayo pero pang bano pa rin ang alam mo Marbil. Pang bano kasi gusto mo magpakabano, alam mo yung bano, magpakahangal, magpakahunghang dahil yan ay kung utusan ka ni Lisa Tanas at ibang Marbil, kumain ka ng taya Marbil, isusubo mo.
Pag inutusan ka ni Satanas na Marbil, tumalon ka sa bangin, tatalon ka. Diba? Marbil, anuhin mo ang kipaylabong ko, gaganon ka. Marbil, suminghot ka, sisinghot ka. Sa ngalan ng salapi at posisyon. Kaya ikaw, Marbil, bano ka, bayad pa ang iyong pagkatao at ikaw ay walang konsensya para sa mga kapwa mo pulis. Kaya kung ako sa inyo, mga kapwa ko pulis na pinagbawalan kayo ni Marbil, tinanggalan kayo ng mga cellphone, hindi na tuloy nag-text yung mga jowa nyo kapag hindi masyadong busy na panahon kung na kayo dyan ay nasa presinto, di ba? Kayo mga bros kong polis na ginagago, binababoy ni Marbil at tinanggal ang inyong 50 pesos na rice subsidy at nakikinabang si Marbil ng 11 million a month out of that 50 pesos na dinakaw nila sa 280 policemen. You guys, speak up or pitikin ko rin ang itlog nyo, no? Ay, sa akin naman mga bros, pitikin ko yung itlog nyo. O bago ko pitikin ang itlog nyo, yung itlog ni Marbil ang tuliin nyo. Alright, now, kung sabi ni Inday, kung kaya niyong ilagay sa alanganin ng aking seguridad, nag-aalala ako sa uri. Nabasa ko na pala to. May kulalya pa ulit-ulit. Alright. O sabi ni Inday, let us spare our people from all the lies. Let us call it what it is. A clear case of political harassment. Political retribution. Di ba? Dahil nakikita nila na napakalakas ni Inday sa masang Pilipino. Dahil meron bang record si Inday? Ito. May record ba ang mga Duterte ng kleptocracy katulad ng ginagawa ng mga nakaraang administrasyon ni Marcos Sr.? May record ba ito si Inday? Si Inday na, let's talk about Inday. Okay? Si Inday na katulad ng kay Bangag ngayon, nakasabwat niya ang mga smuggler. May record ba si Inday na i-compare Bangag at Inday dito sa Alitagtag? Sa Alitagtag. Okay na yung driver o yung pulboronic manufacturer ay protektado ng gobyerno. Protektado ni Habalos. Nakita niyo naman sa Fidelix hearing, complete gear, nakamaskara, ganyan-ganyan. Diba? Tama ba na pinoprotektahan, okay, ng bangag na gobyernong ito, lalo ng mga senador doon, na i-cover up itong taong ito, yung driver na yun, sa Alitagtag, ang 1.8 na pulburo, naging 1.6, 1.4, 1.2, pabawas, para spaghetti pababa. Okay, di ba? Pero nung nag-hearing kanina, nakatulugan ko na nga, doon sa Pogo, kay Harry Roque. Itong si Jinggoy ay pinatanggal yung mask ng isang resource person doon. Pero never ever niyang pinatanggal yung sindikato na nandoon sa Fidelix. Let's talk about Pogo later. Gusto ko lang, kasi naalala ko ngayon yun, nakakalimutan natin. Sumagi na sa thought ko. Okay? Yun yung sinasabi ko sa inyo, na itong bangag na gobyernong ito ay hinaharas nila ang mga katulad ko, katulad nyo, katulad ni Inday Sara, kasi we are critical sa kanila. See? Kaya, huwag nyo nang antayin, gugurgurin kayo. Kayo ang gumurgur sa kanila, dyan sa pwestong ninakaw ni Bangag. Dyan sa pwestong mga bayaran, simula sa DILG, PNP, AFP, lahat. Kayo ang gumurgur. Bayan ang humusga. Mas powerful ang boses nyo. Pero kung ayaw nyo talaga, anong magagawa ng alindog ko? E di magdusa kayo. Ganun lang yun. Gusto nyo magdusa, may ganun talaga eh. Ano kayo, masokista? Gusto nyo yung ilalatigo-latigo kayo, tapos nag-enjoy kayo. If yan ang type nyo, diba? Nilalatigo kayo, hinampas-ampas kayo, nag-i-enjoy kayo, nasasarapan kayo sa kapangangawat nila, edi go! Choice naman ang buhay eh. Sabi ni Inday, ito ay malinaw, lalo na ang saklaw ng relief order ay mga tauhan ng PNP na mayroong trust and confidence ko, dahil kung hindi sila security ni Pangulong Rodrigo Duterte mula noong 2016 ay security ko na mula pa noong 2007. Okay? Kasi sabi ko nga, hindi naman lahat ng mga pulis ay mga puti ang itlog at mga kawatan katulad ng pamunuan ng PNP ngayon. Trust and confidence. May tiwala pa rin si Inday sa mga pulis. May mga mabubuti pa ng mga pulis. Andiyan mga kamag-anak, kaibigan natin. Sabi ni Inday, it was obviously targeted list and targeted maneuver. Nothing else. Araw-araw ko sinasabi sa inyo yan. Tatargetin ka kapag kritiko ka ng bangag na ito. Pero sabi ko nga, hanggat sa huling patak ng dugo ko, Lisa Tanas, di ka may chocolate yung aking kuko. O yan na lang, okay. Hanggang sa huling patak, maliktad. Baka sasabihin headline, kuko ni Marlica, may chocolate. O, diba? Alam nyo naman yan, pag Marlica ka, gagawa na ng isyo. Hanggang sa huling patak ng dugo ko, mga palangga, hindi natin kailangang tigilan itong mga hangal, itong mga pulburonik, na katulad ni Bangag at ng Lisa Tanas, na walang ginawa kundi magbartek. Okay, mga Ilocano dyan. Magsenglot, magsinghot, at mangamkam ng pera ng bayan. Diba? Mag-orgy at kung ano-ano pa. Wisit. Sabi ni Inday, masyado nakatanghabang sulat ko. Ang gusto ko lamang ay wag muna akong banggitin. Sabi niya kay Marbil sa mga pagpapa-interview mo. Unahin natin ang pagtulong sa mga nabaha, ang pakikiramay sa mga namatayan, ang mga may nakamatay na sakit na nagdarasal ng dagdag na pang-araw-araw, pagtutok sa kahirapan at buto, at marami ang problema sa lipunan. Para sa bayan, Sara Duterte. Sabi ni Inday, PS, asahan mo ang sulat at pagbabalik ng 45 na pulis na pinili mong asahan mo ang sulat sa pagbabalik ng 45 na pulis na pinili mong manatili sa akin. Dahil hanggang ngayon, talamak pa rin
ang droga at krimen at nananatili ang takot ng mga Pilipino sa mga daan. Sana naman makatulong ito sa trabaho mo. At laging tandaan para hindi magkabuhol-buhol ang kwento mo, laging magsabi ng totoo. EDSA na, sabi ni Miss Gotcha. Ano pa nga gagawin ninyo? Diba? Singot mo na akong pulboron. Dali ah. Siguro sabi ni Kote. Ito yung pulboron. Gatas. Anyway, mga palangga. Sabi ni Grace Nargard, don't trust Amy Marcos. Paano ka magka-trust niyan? Ulit-ulitin ko, Day, ha? Day, Inday Sara. Inday, ng buhay ko. Tama na, sobra na. Huwag ka na magpabudol pa. Ikaw, Senator Amy, hindi kita bina-blackmail. Wala naman akong blackmail na intention sa'yo. Yung isang gib lang yon, pag iniluwa ng nga bells ko, sagutin mo na lang. Right? Personal yon, mga palangga. That's personal eh. Personal yon. Pero kung ikaw ay manindigan, kung may paninindigan ka, at ipaglaban mo ang Pilipino. Senator Amy, sige na, i-hold ko muna yung isang gib lang yon. Personal yon, yun ang kung ano ibig sabihin. Personal yon, manang. Hindi pa kita mumurahin, ayaw ko mga tao magmura sa'yo. Isang gib lang, but you want you to speak up. Dahil ikaw ang may pasimuno ng Uniteam na ito. At ikaw, alam mo mismo na ang sister-in-law mong Satanas na tinalbugan si Satanas sa impyerno ay isang salot sa pamilya mo at sa lipunan.